What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng batang investor. Dahil dati, nag-invest sila sa business ko. So bago tayo simula sa ating video na to, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please pa-like naman po yung subscribe button dyan. Please. Para po pag naabot pa natin yung 100k subscriber ay tayo po ay magpapa-giveaway. Alright, so tara na po sa ating vlog. So, paano nga ba ako nagkaroon ng investor na bata? Ito kwento. Madami kasing mga bata na nag-iipon. Okay? So, like for example, yung nasa thumbnail ko niya, bago nyo pinutin tong video na to, ito po ay isang bata na meron pong ipon. Okay? Merong ipon, pwedeng nag-ipon siya dahil sa nag-aaral siya. Tapos gusto niya na kumita. So ngayon ako ay naghahanap ng investor para hindi masayang yung pera nila because of the inflation. Sabi ko, para hindi masayang yung pera nyo, okay, hindi mag-inflate, o kaya naman yung parang hindi bumaba yung value ng pera nila, mas magandang i-invest mo na yan na kahit na konti lang yung kinikita. Okay, kahit papano ay kumikita siya. Yes, it's very risk. Okay? Ang may advice ko sa mga batang investor o kaya yung mga kahit paano yung sa sitwasyon na tayo yung i-investan. Tayong mga entrepreneur, tiyakin lang natin na tayo ay talagang kumikita, adjustable yung investment natin. O kaya naman maging shareholder. So madaming process, okay, bago kang magkaroon ng investor ng tama, kasi mali yung ginawa kong investor dati na I cannot sell the shares na dapat per share o kaya sa market or stock market dapat yung ginawa ko. Para yung parang, for example, yung value ng business ng 10k is sa isang share is 10,000 for example. Tapos, dapat ang agreement nyo, yung kumbaga kung may sales, doon kikita. Kung walang sales, negative, wala rin. So, kumbaga kung may kita or wala, walang problema. Okay? Pero andun yung striving na kailangan kumita kasi nga nag-invest para hindi mamatay yung pera. Madaming mga ibig sabihin, okay, about investment. Pero kung gusto nyo pong mapag-aralan, observe nyo lang po yung aking mga video. Tutugma din yung mga questions sa mga tanong nyo. Pero as of now, paano ako nagkaroon ng investor? Okay? Dahil nagkaroon ako ng investor kasi nga, meron akong business. Meron akong kumitang business. Okay? So, hindi ko lang siya binibentang shares. Kaya, nung nalugi yung business ko, naging utang siya. Okay? So, kumbaga dapat magkaroon na kayo ng wisdom that is my story na kumbaga matuto kayo sa akin na huwag nyong gawin yung ganun. Okay? Huwag nyong gawin na parang mag-invest sila by percentage. Okay? Huwag ganun. Yun lang yung stand ko. Okay? Alam ko madami pang mga iba't ibang mga stand yung iba. Pero, experience ko kasi ito. Okay? That's my stand. Ayaw ko rin ma-experience nyo na percentage. Mas maganda yung adjustable. Okay? May kita or wala, ito yung percentage na ibibigay ko. Like for example, yung naging sales is 1,000. Ang binili mong shares is parang 10%. So, sa net na, hindi pala sales, sa net yung parang paghahatian nyo. Yung net income ng 1 year or 10 years, okay, yung 10% na binili mong shares, is 100 pesos yung kita mo. So, ganun. Kaya ako nagkaroon ng investor kasi nga may tiwala sila sa akin, syempre. Okay? Yung parang kamalian ko lang doon, fix yung binigay kong agreement. So, dapat hindi. Syempre, on our next business, hindi na fix. Okay, adjustable na. Yun lang, that's my insight. Now, nagkaroon to ng idea, nagkaroon ng, kumbaga, dinirect kayo ng Panginoon. Alright? So, bago tayo magtapos sa ating vlog, meron akong ginawang libro para sa inyo. May makapalpakan ako sa business, kagaya nun, di ba? Fix yung ginawa ko. So, ngayon, mas madami pa kayong matutunan dito sa libro na to kapag bumili po kayo. Negosyo reality. Okay? Sa mga nagsisimula, mga may problema sa negosyo, tamang-tama po ito sa inyo. Medyo mahal ito, pero dito nyo malalaman kung bakit mahal itong libro na to. Kung gusto pong bumili, click nyo lang po yung link dyan sa description itong video na to. Tapos manadirect po kayo sa ating Facebook page official.
Kung makita nyo po, kunti lang po yung like and follower. Kaya huwag nyo po kalimutan na i-like and follow yung ating Facebook page. Okay, para po magkaroon naman tayo ng followers at mga likers. Kung nakita nyo na po yung Facebook official po natin is click nyo lang po yung message and then pag-usapan natin kung bakit i-deliver agad itong libro na to. Salamat po sa suporta. Okay? So, dito muna tayo at abangan nyo po yung mga exciting video po natin. Thank you for watching. God bless.